Ito, follow-up na balita mga kapatid, no, tungkol doon sa pagbisita ni PBBM sa Germany. Dahil ang Germany ang sa panibago na naman nating kakampi mga tol. Ito, dinurog ni PBBM ang China na naman dito mga kapatid sa kanyang speech. No? Panoorin natin to. Itong videong to mula rito sa News 5 Everywhere. Mga kapatid, posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Idiniin ni PBBM sa isang pulong sa Germany, mga tol. Ayan, huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon ng Pilipinas sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Germany, sinabi niyang walang bansa na kumikilala sa 10-dash line ng China. Gustong-gusto ko yung pahayag na yun, mga tol. Walang bansa ang kumikilala sa 10-dash line ng Pilipinas. Napakatapang na napakatapang na talumpati, mga tol. Ito yung hindi berdugo eh. Ito yung hindi mo makikitang nagmumura, pero alam mo na talagang handa niyang ipaglaban yung bansa, mga kapatid, at hindi siya papa-under, no, sa kung sino man. Yan ang nagustuhan lang natin, mga tol, no? Kita mo yung mga ganung pahayag, walang bansa ang kumikilala sa 10-dash line ng China. Durog ang China. Durog parang paminta eh. Sinabi niyang walang bansa na kumikilala sa 10-dash line ng China. At live mula sa Germany, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano nga bang natalakay ng Pangulo at ng German Chancellor sa kanilang pulong? Mon, sa ikalawang araw ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Germany, hinarap niya ang Filipino community at ang business sector dito sa Berlin. Pero bago yan, personal muna siyang bumisita sa The Chancellery kung saan binigyang diin niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa harap mismo ni German Chancellor Olaf Scholz. Sa joint press conference na Pangulong Marcos at German Chancellor Scholz, kinwestiyon ng Pangulo ang prinsipyo ng China sa issue ng West Philippine Sea. Kasi questionable naman talaga, mga tol. 'Di ba? Questionable naman talaga. 1947 ata nung talagang iginiit nila yan, yung 9-dash line nila. Ngayon ay 10-dash line na eh. Kasi mga tol, ang sabi nila, no, yan daw ay meron silang historical rights o historical claim. At 2,000 years ago pa daw, talagang ipinamana na daw sa kanila yan ng kanilang mga ninuno, mga tol. Kita mo yung kalokohan na yun, no? Parang isang squatter na napunta sa isang lugar tapos kung ano yung nakikita niya, binakuran niya, tas kanya na no? Hindi naman pwedeng ganon, mga tol, di ba? Nasa isang daigdig tayo, mga tol, at kung nakikita na nyo yung mapa, di ba, dito sa South China Sea, andyan yung Vietnam, di ba, Malaysia, ang daming mga bansa na nandiyan dyan, mga tol, na nakapalibot. So lahat ng mga yon na nakapalibot dun sa karagatan na yon, may kanya-kanyang bahagi yun dun. Di ba? Lagi nga nating binibigay na example is yung cake. Lahat tayo dyan, magkakapatid tayo, di ba? Mga Asyano, magkakapatid tayo dyan, mga kapatid, di ba? Tapos ang China, gusto niya yung dagat na yung kanya lang, bahala kayo sa buhay niyo, wala kayong dagat, no? Wala namang problema, mga tol, kung may mga claim tayo dyan. Basta nagbibigayan lang sana tayo, hindi tayo nagdadamutan. Ang problema, nga tol, nakikita ninyo naman kung ano ginagawa ng China sa Pilipinas Naghahatid tayo ng resupply mission, hinaharang, winobomba, binabangga, mga tol. Ng mga mangingisda natin, pinapaalis doon sa Scarborough. Gaano ulit kalayo yung Scarborough Shoal? Doon sa China, mga tol? Kung naaalala ninyo? Gaano kalayo? 594 nautical miles. Ganon kalayo sa kanila yung Scarborough. Diba? Gaano kalayo sa Pilipinas yung Scarborough? 120 nautical miles. Biruin mo, diferensya. Grabe China no? Giit niya, walang anumang proposal ang China na tinanggihan ng Pilipinas. But the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Certainly not by the Philippines. Hindi daw natin nire-recognize
And sino namang loko-loko talaga re-recognize nun? Walang iba kundi sila lang naman yung loko-loko eh. 10 dash line, laki-laki, sinakop nila yung buo no? Sabi ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. Tama. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And kahit dun sa Treaty of Paris, mga kapatid, meron din kasi tayong mapa ng Treaty of Paris eh, nung binili ng Amerika sa sa mga Espanyol, mga tol. Wala pa ring panalo dun ng ang China, mga katol. Sa kaya talagang Pilipinas ang merong malakas na claim no dito sa West Philippine Sea. Talagang sa kahit na anong dalhin, no, sa kahit saan pa man dalhin, itong usapin na to, hindi talaga mananalo ang China, mga kapatid. Kaya pag sila nagsimula ng kaguluhan, nagsimula sila ng gera, para sila nagtampo sa bigas. Kasi makakalaban nila dyan, buong mundo, uusigin sila ng buong mundo. Walang kakampi sa kanila kasi wala naman talaga sa lugar yung pinaglalaban nila, mga tol. Wala talaga. it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Taong 1974 pa lang ay may defense cooperation na sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pero bukod sa training ng militar, bukas daw ang Pangulo na palawigin pa rito ang kooperasyon, partikular sa cyber at maritime cooperation. Kapwa binigyang diin ni na PBBM at Chancellor Scholz ang kahalagahan ng freedom of navigation sa West Philippine Sea, lalo't malaking porsyento umano ng kalakalan sa mundo ay dumaraan dito. Kasi nakikinabang din dyan ang buong mundo. Malaking porsyento kasi dinadaanan niya ng mga kanilang mga kalakal, dinadaanan niya ng mga barko na may dala ng mga produkto. Alam niyo yun, mga tol. So kung yan ay sasakupin ng kabuuan ng China, mga kapatid, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan dyan dahil sa pagiging ganid ng China. Hindi kasi pwedeng hindi magkaroon ng kaguluhan kasi hindi naman papayag ang mga bansa na manalo na lang o pabayaan na lang ang China sa kanyang claim, di ba? So dahil nga dun sa mga tensyon na nangyayari dyan, ay makakaapekto yan, di ba? Sa mga produkto, sa mga ng iba't ibang mga bansa na dumadaan dyan, no? So talagang ang dami, sumusuporta talaga ang maraming bansa sa daigdig, no, dito sa laban ng Pilipinas kasi maling-mali talaga, no? Maling-mali talaga yung China. Mula sa The Chancellery, dumiretso si PBBM sa Philippine-German Business Forum, kung saan ipinresenta sa kanya ang mga kasunduan sa pagitan ng mga pribadong sektor ng dalawang bansa. Kung matuloy ito, ilang investment ang papasok sa Pilipinas sa larangan ng manufacturing, healthcare at renewable energy. Humarap din si PBBM sa Filipino community sa Berlin kung saan kinilala niya ang kontribusyon ng mga OFW hindi lang sa ekonomiya kundi sa pagpapaganda ng reputasyon natin sa mundo. Ang inyong ginawa ay lampas doon sa hinihiling sa inyo. Isang kilos protesta naman ang isinagawa sa labas ng venue ng Philcom. Ay, hindi na tayo nagugulat sa ganyan. Sus, wala na yan. Wala naman mga bilang yung mga yan eh. Wala namang silbi sa lipunan din to, mga te. Para batikusin ang reputasyon ng mga Marcos. Wala na yung mga yon, mga tol. Huwag na natin pagpapapansinin yung mga nung naitulong nila, di ba? Wala naman din. Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balita na napanood natin mula sa News 5, mga kapatid? Maraming salamat, no, lalong-lalo na sa mga Pilipino katulad natin na naninindigan, no, at sumusuporta sa ginagawa ng ating gobyerno, ng ating mga kinauukulan, AFP, Navy, PCG, mga kapatid, no. Kasi ito hindi lang naman nila laban yan, hindi naman laban ng presidente, laban ng mga PCG yan. Kung ikaw ay Pilipino at naniniwala ka, mga kapatid, na ang Pilipinas ang totoong nagmamay-ari niyan, yung soberanya na yan, mga kapatid, yung West Philippine Sea, manindigan ka, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-isundal at maipagbarilan doon, mga tol eh. Yung tipong alam mo sa puso't damdamin mo at syempre wag ka magpakalat ng kung ano-anong propaganda ng pro-China, di ba? Para i-discredit ang gobyerno natin. Ay, napakalaking tulong mo na nun, di ba? So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.